Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 3 weekly reading. May 3 to May 9, 2026. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga suporta, sa mga comments, sa mga nag-like, sa mga nag-hypes ng video ko. Yan. Sa mga nagpa-personal reading, sa mga subscriber ko. At sa mga bagong pasok, mga bagong subscriber, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Sa mga nagpa-personal reading, pero kung gusto niyo po ng energy niyo lang talaga, gusto niyo makuha, all the details is in description below. God bless you sa inyong lahat. Sa mga hindi rin nag-i-skip ng ads, yan, maraming salamat po sa inyo. Tingnan natin na iyong angel numbers this week. Kung ano sa'yo ni angel number mo. Virgo. Energy reading tayo, general reading. Siguro alam niyo naman ang general reading, okay? Okay. Meron kang 1, 8, 19, 19 plus 19, 20, completion, abundance, 6, 7, 8, 8, tapos 8, 8, 8, 8, meron kang 4 na 8, actually. Yan. And victory and success. Okay. Is coming sa iyo. May mga obstacle ka daw na malalakpasan. Also, we have the 21, ano. And meron kang Aries, Gemini, Capricorn, Virgo. Yan. Nandito yung sitwasyon mo na may mga bagay ka daw na iniisip. May mga bagay ka na naiisip, iniisip, na nakapagbibigay sa iyo ng lungkot, maybe, o pag-aalala sa iba. Sa iba naman dito is parang nagsisiyasat ka o naghahanap ka ng information in some aspect of your life. Nagkakaroon ng mga delay sa ibang aspeto ng buhay or may mga ipagpapaliban, iti-delay or madidelay. No, may mga ganong sitwasyon. Nandito rin yung point na may mga enemies, Virgo. Hindi ko alam in what way, baka may mga tao na, well, ganun talaga ang life, diba? Hindi naman lahat is perfect. Yan, may mga enemies ka raw. May mga tao hindi ka talaga nila gusto. Yan. Ang nakita ko rin sa dito is meron kang mga pinag-aaralan. Sinisiyasat, inaalam, nire-research, or may mga situation na gusto mong maintindihan, malaman, or mga ganong sitwasyon. Meron din ako nakikita na taong may sikreto or masikreto na doon sa point na yon, no? May mga sitwasyon din ng mga papers and documents, pwede may mga marireceive ka, or may aasikasuhin ka, may ipapasa ka, isusulat ka, o ano man yan, papers and documents mo. May sinasabi rin dito na challenge, ano, medyo nagkakaroon kasi ng challenge pagdating sa iyo, no? Parang may mga kakaharapin ka na challenge sa buhay mo sa nakikita ko sa iyo dito. May taong matigas ang ulo or pwedeng hindi nakikinig or matigas lang talaga yung ulo niya. May taong matigas ang ego, may pag-iwas. Hindi ko alam, maraming klase kasi ang separation, no? Separation when it comes to connection, baka may nawala sa buhay, kamag-anak, may namatay, mga ganyan, or may mga pet, kung may alaga kayo, sana wag naman din, di ba? Andun din yung point, baka may makipag-communicate lang sa'yo na gano'n yung sitwasyon niya, no? May lungkot, kumbaga. Andito rin yung point na paghihiwalay, maraming klase paghihiwalay. Pwedeng ihiwalay mo yung sarili mo for a while, or magkakaroon talaga ng hiwalayan, or magkakaroon ng mga distance situation, pwedeng nandun sa point na yun, ikaw or siya, or for a while, pwedeng nandun sa point na yun, no? And nandito rin yung point na magkakaroon, parang may mga official building situation, o may mga government situation of papers and documents, maybe nandun sa point na yun, or merong mataas na tao, or there's an authority situation connected na maaring magkakaroon ka ng mga pagpaprogress dun sa bagay na yun or connection sa mga sitwasyon na gano'n, no? Ako nakita sa iba. Sa email kayo sa kape. And then, also, ang nakikita ko sa iba sa inyo,
magkakaroon ka may alam mo mga hindi ko alam why ba't nangyayari yun. Meron daw mga oras, panahon, pagkakataon, o mga nasasayang, parang nasasayang siya. Hindi ko alam why, may napapalagpas ka ba na sitwasyon, meron bang sitwasyon na na hindi mo na ipino-pursue o na may mga ganun, hindi ko alam kung wala ka bang trabaho, resting time ka ba, holiday ka ba, may mga ganun sitwasyon eh, ako nakikita sa'yo, hindi ko alam in what way. Yun. You want to start a new beginning into your life, may mga bagay ka na gustong gawin sa buhay mo, may mga gusto kang aksyonan, pero nadidelay ito. Yan. Magkakaroon ka daw ng mga reflections from the past. May mga bagay ka daw na binabago or babaguhin, parang nandun sa point na yun. Yun, may mga transition, transformation, and then also is basta loss ha. Loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of hope, loss of trust, loss of something, valuable things, or mga, basta may loss. If there's a loss, there's a new beginning. Kumbaga natin sa point na yon. Kaya may mga sisimulan kang muli daw, o may sisimulan ka na. Pero muli ito eh, sa nakita ko sa iba. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Magkakaroon ka ng message sa taong in a distance. May distansya na kayo nito or may nasa probinsya siya, nasa ibang bansa, o nasa ibang lugar. Yan. Or ikaw ito sa kanya. Magkakaroon ka ng connection. Ganun. Or may connection situation, ganun. O sinabi ko na ba yung mga pag-iwas? Ano sinabi ko na yun, ano? Ikaw ang iwas or someone iwas o may pag-iwas. It's up to you now. Maaari nakakita ka ng mga repeating number o connected sa yung 2112, 114. Uy, sabi ko sa'yo, may enemies ka, oh. Someone's watching over you. Good fortune. Congrats. Sabi ko sa'yo, may victory and success ka, eh. Kung ano man yung nai-delay sa'yo, mangyayari, hindi yan madidelay. Mangyayari siya. Yun ang sabi dito. Pero nasa action, yung iba dito nasa action nyo pa rin. Pero pagporsigahan nyo kasi mangyayari siya. Basta high vibes lang, no? Ang nakita ko dito. Also, there's a new direction or may mga direksyon na tatahakin. Ang sinasabi din dito, no? Even if it seems like you're not making any meaningful progress, things are moving in the right direction. Diba? Talagang nahadon yung point na i-align ka niya. If you see this number, it's a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. Ay, my God, congratulations. Congrats! Kasi your dreams will come true soon. And we have the high vibes at magkakaroon ng mga releasing situation, ano? 999. Yan, magkakaroon ng mga pagsasaayos o readjustment, kumbaga, o may mga isasaayos, and may mga divine intervention, prosperity, big venture, fated event, faith, purpose, and higher calling, or may higher calling ka. May mga spiritual awakening iba dito, no? Congrats, your dreams will come true. Ang ganda ng ano mo. Your energy. Energy this week ni Virgo. Energy niya. Okay. The Magician, no? Okay. Energy mo ngayon, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga bagay ka daw na babaguhin. Sorry, May mga bagay ka daw na babaguhin. Pwede na doon sa point na yon. Sa nakita ko sa iyo dito, nandito rin yung point when it comes to your energy. Alam mo yung kahit na medyo magiging kasi may mga magkikip feelings ka kasi this week, no? Sa nakita ko dito. May mga bagay ka na iisipin, ganyan, na nakikita ko sa iyo dito. Siguro, may mga bagay ka na ikaw lang yung nakakaalam, tapos gagawin mo yun, mga ganun sitwasyon. Or sa iba naman sa inyo, mga bagay do kayo na babaguhin this time. O may mga pagbabagong gagawin,
or yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga idea sa mga bagay na naiisip mo na oportunidad sa buhay mo. Nagiging very idealistic ka rin this time. Maraming pag-iisipan. You try to make it balance this time. May mga bagay ka daw na iintindihin or maiintindihan this week. Yun. Para magiging very understanding ka, kumbaga, nandun sa point na yun, no? Yung iba sa inyo. May mga bagay ka daw na gusto mong i-recover, baguhin, mga ganyan. May mga bagay ka na umaasa ka na mangyayari yun, na magiging okay yun, nandun yung also the manifestation, nandun sa point na yun. And parating po kay Virgo this week. Ano po ang parating na dapat niyang malaman? Virgo. Ano po yan? Okay. Parating sa iyo. 5 and 5, oh. Okay. Parating sa iyo, Virgo, ang nakikita ko sa'yo, marami ka daw iisipin. Marami kang iisipin, maraming gugulo sa isip mo. Ang nakikita ko rin sa iyo is may mga bagay ka na iniisip na maaaring ikinaka-excite mo or magiging excited ka or makakaramdam ka ng excitement situation, yun ang parating sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa iyo is may outgoing situation eh. Hindi ko alam in what way, siguro marami kang lalakarin or marami kang aasikasuhin o may mga adventurous ka na gagawin. Magte-take a risk ka, parang nandun sa point na yun, may mga bagay ka na aksyonan. Yun, diba dito may mga naiisip ka na ng mga bagong project, pursuing situation, mga ganyan. Baka busy rin yung iba, sa nakita ko to, or busy lang talaga yung isip mo. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is, there's a reward and success na marireceive mo because of the effort na ginawa mo. Yun ang nakikita ko dito, no? Yun. Sa iba naman sa inyo is merong kayong bibilhin or merong paglabas ng ipon. OMG. Wag naman sana. Sabi ganun. Basta control lang kayo, ha? Yun ang sabi dito. May mga unexpected situation na nangyari na noon na pwedeng mangyari muli ito ngayon. Ano yun? Iniisip ano yun, Virgo? May ganun eh. Sabi dito, makakaramdam ka raw sa iba sa inyo is makakaramdam kayo ng disappointment. May ganun. Halimbawa, nakareceive ka ng information, nakareceive ka ng news, may tao nakapag-usap sa iyo, o kaya may ginawa kang sitwasyon na pwedeng ika-disappointment mo. Basta may disappointment ako nakikita sa iyo. Andito rin yung point na may mga bagay na pagpupursigahan mo talaga. Alam mo yung kahit mahirap, tsatsagain mo yun, pagpupursigahan mo yun, and you're willing to keep fight dun sa bagay na yun. Parang pipilitin mo yung sitwasyon mo o yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun. Parang nandun sa point na yun. May ganun daw. Teka lang, hanap ako ng tissue. Anak, naglanding ka nga dyan, anak, naglanding. Pero may lumabas sa puwet. Ano ba yun? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. No? Handito rin yung point na may mga bagay daw na parang hindi ka makapag-desisyon. Yun. Hindi ko alam what way. Siguro handun yung point of thinking, siguro na handun yung mga bagay na nagkakaroon ka ng mga difficult decisions sa buhay, may mga iniisip ka na hindi mo maharap-harap, mga ganun.
No? Kumbaga may obstacle na kailangan mo daw harapin or nandun yung point na you need to face the difficult decisions in life. May mga ganong sitwasyon ako nakikita dito. May mga bagay ka na ini-ignore or maybe someone's ignoring you or handun yung point na na may mga taong hindi eh. Baka hindi mo siya kinakausap o hindi ka niya kinakausap. Mag-ingat ka rin pagdating sa iyong tiyan. Baka mga biglaang sakit ng tiyan, biglaang sikmurain ka, ikaw o someone who's connected sa'yo, o biglaang magka-LBM ka, kung may menstruation ka, kung babae ka, baka yun ang dahilan. Yan, may mga bandang gitna or bandang tiyan, may biglaang pagsakit. Ako nakikita, baka naman stress ka. Hindi ko alam mo, baka humilab lang yan, di ba? Yun ang nakikita ko sa'yo. May taong may kakilala ka na hindi kayo magkakaintindihan. Or pwedeng maiirita ka lang sa kanya. May ganun. Tingnan natin ang dapat mong iwas. Bakit ito? Kaya pala sabi ko, parang magkaiba naman yun. O, diba? Minsan mali-mali talaga si ate. Tingnan natin ang dapat mong iwasan this week. Ano pong dapat iwasan ni Virgo this week? May may mga new exciting plan pagdating dito. Yan, may mga sitwasyon na na-excite ka or may mga naisip ka na na-excite ka. Yan nakikita ko sa iyo dito. Baka may mga travel, may kang nagagawin malayo o malapit. Alam mo kung dati is introvert ka, magiging extrovert ka raw. Yun nakikita ko. Or baka nga may pupuntahan ka, ganyan. Baka lalabas ka, ganyan. Yun nakita ko sa iba. Dapat iwasan niya this week. May good news ka na darating. Okay, dapat mong, Debeliano, Debeliano at Debeliana. San ka? Okay, dapat mong iwasan yung ma-imbalance ka. Yun ang nakita ko dito. Iwasan mo na ma-imbalance ka sa iniinom, kinakain mo man yan, sa mga taong nakakausap mo man yan, o sa mga paglabas ng pera mo, o sa trabaho, ganyan. Iwasan mo yung mga bagay o sitwasyon na ikaka-conflict ng buhay mo o yung ikaka-struggle mo. No? Iwasan mo yon. Iwasan mo na yung mga puot, galit, samaan ng loob, kawalan ng pagkakaisa, hindi pagkakasundo. Yung mga tao na hindi same page sa'yo, okay lang yung bala sila sa buhay. Pinabayaan ni atin. Kaya mo sila, no? Hello. Di bali kung may ambag sila sa buhay mo. Di maging concern ka. Pero kung wala naman at hindi naman nakakatulong, di ba? Bakit? O di ba mataray talaga si ate. Okay, iwasan mo, syempre, yung bahala na situation. Ganyan. Alam ko naman na hindi ka naman ganon. Pero kung may mga ganon tao na nakakonect sa'yo, siguro give an advice, pero na sa point na yon. And i-release mo daw yung iyong mga limiting beliefs sa buhay. Kung may mga bagay talaga na wag ka magsi-self-doubt sa sarili mo. Isa yun the point yung self-doubt sa sarili. O kaya yung mga bagay na magkaroon ka na pagpapaliban. But hindi ko naman sinasabi na maging impulsive ka or maging pabigla-bigla ka. Siyempre, habaan mo pa rin yung pasensya mo, try to analyze, magkaroon ka ng mga bagong strategy or i-progress mo yung mga bagay na yun, no? Sinasabi dito. And then, iwasan mo yung mga tao na hindi naman, yun nga, yung hindi sila supportive sa'yo o yung hindi kanila maintindihan, iwasan mo na lang din. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede ika-prostrate mo, ika-stuck mo, ika-trap mo, ika-stagnant mo. Yan, iwasan mo yun. Siguro alam niyo naman yun, di ba? Think advantage lang, ang pinaka-the point dyan. Di ba? Ano yung ikaka-prostrate mo? Halimbawa sa pera, ang dami mong gastos. And then at the end, nawala ka na ng pera, naubos yung ipon mo. Ano mangyayari? Frustration. Di ba? Yun. Kaya, think advantage palagi, ha? Tingnan natin ang iyong love. Example ko lang po yun. Kasi it's up to you. Sabi niya, it's up to you. Di ba? Virgo.
Lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love mo, Virgo. Love this week ni Virgo. Love po ni Virgo. Okay, kung ikaw is single, okay. Kung ikaw is single, pwedeng iba sa inyo, may nakakausap na kayo? Pwedeng may dumating sa buhay mo na dalawa o tatlo, pero dalawa yung nireject mo. Pwedeng nandun sa point na nag-iwan ka ng isa. Pero kung may nakakausap ka na o may darating man sa'yo, dalawa o tatlo man yan or isa, you need to be aware daw ang sinasabi dito. Iba sa inyo, meron kayong tao na pinag-iisipan eh. If this person is okay, if siya ba talaga, okay ba siya, yun. Parang meron kang pinag-iisipan. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito. Pero sabi ito, awareness is needed. Huwag kang pabigla-bigla talaga. Medyo aggressive tong ano, no, yung mga single na makakausap. Di ba, single ka. Yung kung sino yung kausap mo o yung darating sa buhay mo, medyo agresibo to. Magaling to. Kasi alam niya paano magpasaya ng tao eh. As in. Aggressive to. Mararamdaman mo kaagad yung ano nito. Yung basta mararamdaman mo agad yung energy niya. Inisip ko kung ano yung ibang energy words eh. Hindi ko na ayaw na pumasok sa utak ko. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay sa nakikita ko sa iyo dito, nagkaroon ng pagsisinungaling, nagkaroon ng paglilinglang, nagkaroon ng third party, very independent kasi yung isa. Andun na rin yung point na maaaring hindi na rin kayo nag-uusap, nagkaroon na talaga ng mga rejection, nagkaroon ng pag-movement, nagkaroon ng pag-let go, yun. Pero ang nakikita ko dito is naiisip ka pa ng tao na to. Or ikaw ito, nagkaroon pa rin ng pag-isip hanggang sa ngayon, no? Hanggang siya sa point na yung iba sa inyo is gusto niyang bumalik. Yung iba sa inyo, iniisip niya kung masaya ka na, kung okay ka ba, mga ganong sitwasyon. Pero yung iba sa inyo, gusto niyang bumalik and want to recover this connection. Yun ang nakikita ko Kung kayo naman, pero kung sa iba sa connection kasi man nagkahiwalay kasi, alam mo yung ano, yung iba kinakabahan siya na hindi niya alam kung tatawag siya, magte-text siya, kakausapin ka niya, ganun. Parang naghahanap pa siya, nagsisiyasat pa siya, urong-sulong, naghahanap pa siya kung anong dapat niya sabihin sa'yo, anong alibay sabihin niya sa'yo, yung mga babalik kayo. Iba kasi parang thinking about masaya ka na ba, okay ka ba, parang nahando lang sa point eh. Okay, kung kayo naman is may third party relationship. Yes, may third party relationship kasi may tao dito na nagkakaroon ng panglilinglang or andun yung point na very manipulative, no? Yan. Ako na. Very independent din kasi ang nakita ko dito. Pwede rin kasi na sa may pagsisinungaling. Pwedeng aware ka dito eh. Alam mo. Alam alam ng iba sa inyo na may third party talaga. Kaso wala tayong magagawa. Kung baka kasi may anak kayo, 'di ba? May isa, dalawa o tatlo man yung anak nyo, baka ganun, kaya ka rin na ano. Pero minsan napaiisip-isip ka na rin ano. Pero iniisip mo pa rin siguro if this connection is mag-work out pa ba or hindi. Alam mo yung ganun. Pero ang nakikita ko sa'yo parang hindi ka na rin naman gaano ano eh. So may mga third party, parang hindi ka na gaanong ano yun yung nagpo-forsige sa connection. Siguro because of the connection na lang din siguro na kung may mga anak kayo. Kung wala naman, andun na lang din yung point na baka bahala na situation. Baka ganun na lang. Baka rin naman na meron ka na rin o kaya pareho na kayong meron, di ba? Yun. Kasi parang aware ka at aware din siya sa sitwasyon eh. Kung kayo naman is walang third party relationship.
Kung wala kayong third party relationship, ang nakikita ko dito yung ikaw or siya ito 'no, marami siyang gustong gawin para sa'yo, marami siyang gustong ibigay para sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito. Pero ang sinasabi niya kasi dito is as long as kaya niya, ibibigay niya sa'yo. Yung kung ano lang yung kaya niya, pero marami daw siyang gustong ibigay sa'yo hangga't maaari, yun ang sabi niya dito. May mga bagay siya na hindi niya masabi o kaya nandun yung point na may mga gusto siyang sabihin na hindi niya masabi, yun ang nakikita ko dito. Andito rin yung point na nagpo-put effort naman kayo sa isa't isa, aware din naman kayo sa feelings ng isang isa. Yun nga lang, maaring both of you, pareho kayo o kaya isa sa inyo, masyado talagang malaling mag-isip. Handun yung mga excitement na mararamdaman sa bawat isa. No? Ang isa sa inyo, pag nag-isip, advance palagi. Nandun sa point na yun. Ako nakikita dito. Hindi siya pabigla-bigla, kumbaga. Andito rin yung point na maaring may mga kahilingan o may hihilingin ka sa kanya or siya may hihilingin siya sa'yo. May mga paghiling na magaganap ano, when it come in this connection. May mga reward and success din ako na nakikita pagdating sa connection na ito. Pwede may mga bagay na hindi mo napapansin, hindi mo nakikita, na marireceive mo yon. Pwede na doon sa point na yon. Pwedeng sa iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga traveling situation o kaya LDR talaga kayo, kaya yun yung nakikita ko. Sa mga walang third party yun ha. But still, sa mga walang third party, you try to make it balance the situation. Handun yung sun, handun yung happiness ng inyong relationship, no? Ano ba yun? Kung saan napupunta tong card ko? Tingnan natin ang iyong money, Virgo, this week. Money po ni Virgo this week. Ano po yun, universe? Ten of Cups. Ano yun? Okay. When it comes sa iyong money, nandito yung point, yes, oo, nagkaroon ng mga sitwasyon na parang nag-isolate ka, connected ang money, o trabaho man yan, nandun yung point na may mga bagay na napanghinayangan mo, pag connected ang pera, kinakain ng anak ko yung card mo, yun, nandun yung point na may mga sitwasyon na naiisip mo na parang napapagod ka, or na, siguro this is the past situation sa nakikita ko dito kasi nandun yung point na kung ano man yung naramdaman mo at kung ano may mga naging delay o magiging delay sa buhay mo pagdating sa pera mo kasi we have the Ten of Cups still is handun din naman talaga yung successful and completion situation. Ano? Ibig sabihin lang, magkakaroon lang ng konting delay, panghihinayang, or pag-isolate sa mga bagay na connected ang trabaho or pera or mga tinatrabaho mo this time. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, no? Maaaring nagkaroon or magkakaroon ng struggle and then after naman yun, magiging okay naman din yung gusot sa nakikita ko dito, no? Yun. Andito rin yung point na lalaya ka sa isang sitwasyon na connected ng pera. Ibig sabihin, kung malungkot yung pera mo o naging malungkot o nagkaroon ng mga lungkot sa pera, lalaya ka din doon kasi we have the Ten of Cups. Sa iba naman sa inyo, merong releasing situation. Hindi ko, yun nga, laya o bitiw or yung ano ba to? Parang may nag-stop. Hindi ko alam kung ano yung nag-stop eh. May nag-stop na connected ng pera. Pero, may panimulang muli na magaganap pagdating sa'yo. May achievement daw, ako nakikita, ibig sabihin, there's a victory and success or may achievement ka daw na magaganap o mangyayari pagdating sa pera. Yan. Yan na nakikita ko sa dito, no? Yan. Sa iba naman sa inyo, baka naman magkakaroon kayo ng mga parties, events, mga surprise, or may mga happiness, enjoyment na pwedeng maganap o mangyari together with your family. Baka magkakaroon ng mga union, celebration, kung ano man mga yan, no? Kaya,
puwedeng isa yon sa pinag-iisipan mo this time na pagkagastusan or may mga bagay na magiging magastos. Hindi naman siguro, wag naman sana over, basta it's up to you naman to, eh, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pero may victory and success and may achievement. Malaki man o maliit yan, congratulations pa rin kasi we have the 10 of cups pa rin naman kasi sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga positivity naman din na magaganap. Arigatou namasay. God bless.